At gaya po ng aking nabagit, kasama natin dito si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces. Sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Jiggy. At ang latest report natin ngayon sa Pigkawayan, katatawag lang natin doon, ano? Kanina, akala natin na resolba na ito at inasahan natin na yung pag-atras ng mga miyembro ng BIFF ay tuloy-tuloy na. Bagamat may hawak silang mga bihag kanina, hindi man nagkaroon ng bakbakan o palitan ng putukan sa ating tropa dahil sa pangangamba na baka maapektuhan itong mga hawak nilang bihag. Sa kasalukuyan, bumalik po ang grupo doon sa may eskwelahan at may nananatiling mga 30 katao na armado lahat at itong mga miyembro ng BIFF na to ay may naiiwan sa gusali ng eskwelahan at may mga nakapaligid sa lugar. Ang ating tropa naman ay napaligiran na rin ang lugar na to at sa kasalukuyan ay nariyan upang bantayan at siguraduhin na hindi na sila lalayo at maari magkaroon ng negosasyon para dun sa mga naiiwang mga hostages na nandun sa loob. Opo, so sa ngayon ang bilang po ninyo ay 15 yung hostages. Ano pong... Wala po tayong bilang ng hostages, hindi pa po natin natutukoy ang eksaktong bilang nito. Pero kaninang umaga may 5 po tayong napag-alamang hinawakan nila at hindi po natin batid kung yung bilang na yon ay ang patuloy pa rin nilang hawak. May ano ho ba kung bata, babae o mga lalaki? Wala pa rin. Hindi pa rin tiyak kung ano po ang kasarian ng mga hinahawakan nilang bihag. At ang alam lang po natin, may 30 armado sa lugar ng paligid ng eskwelahan at sa loob ng gusali. At ang ating mga kasamahan ay nariyan na nagmula sa 6th Infantry Division na patuloy na nagmamonitor upang siguraduhin na hindi na sila makakalayo at hopefully maayos yung pag-release ng itong mga hinahawakan nilang bihag. Opo. Sa tingin nyo itong ginawa ng BIFF bilang suporta sa Maute Group sa Marawi, pero sa kabila nun, tinatanggi rin ni Abu Misri Mamen, tagapagsalita nila na sumusuporta sila bagamat alam naman ng AFP na ilang miyembro nila galing pong BIFF. So medyo magkakagulong impormasyon. Ano po ang nakikita ng AFP dito? Ang nakikita natin dito ay isang paraan ng take advantage nila sa sitwasyon. Alam nila marahil na may mga outpost tayo na manipis ang pagkakadepensa dahil kakaunti ang tao at sinusubukan nila itong kubkubin pero hindi naman po sila nagtatagumpay. So sa kabilang panig naman, opportunistic attacks ito yung mga tinatawag natin dahil kamakailan madami na silang setbacks sa mga ginawa nating operasyon at maaari ito ay paghihiganti sa mga ginawa nating mga pag-atake na ito sa kanila. At hindi natin ito nakikita na maaaring sabihin na spillover. Kasi matagal nang nangyayari ito even before nagkaroon pa tayo ng Marawi incident. Opo, yung target ho ngayon nila, ano ba, yung Maute, mga eskwelahan yung nauna, Dansalan College, ito eskwelahan din po. So medyo talagang gaano kalayo ho ba rin yung outpost na binabanggit na hinaras ng BIFF dito sa Malagalit? Unang-una, dyan sa Malagalit, hindi ho nalalayo yung outpost. At maaaring sa pag-atras nila, yan lang po yung nadaanan nila at minabuti nilang pagtaguan. Dahil maaaring yan ang built-up area na mayroong pagkukublihan. So, nung sinubukan natin silang tugisin, maaaring nalaman nila na pagka napunta sila sa malayo at nalagay sila sa alanganin, madedehado sila. Kaya yun ang rason kaya baka sila watras. Opo, tsaka kumbaga mas kayang-kaya sila ng militar na engkwentroin sa mga rural areas o mga kabundukan kumpara dito sa mga strukturang ganito. Maaring ganun po ang kanya pag iniisip. Sa panig po ng yung operation po sa Marawi ay kumusta na po ang sitwasyon sa ngayon? Patuloy pa rin po ang ginagawa nating clearing at tulad nga po ng ating nabanggit, maselan ng operasyon na ito kaya hindi po ganun kabilis ang nakukuha nating resulta. Bagamat nagbigay tayo ng development kahapon na may 16 na bahay na o gusali ang ating na clear. At out of that, itong mga gusaling ito ay secured na at nahahawakan na natin ng maayos at hindi na maaring mabawi uli. May dalawa pang ginagawa dyan na pag-clear sa mga gusaling ito pero hindi pa po natin batid kung okay na itong dalawang gusali. At kamakailan,
batay sa nakuha rin nating ulat sa ating mga ground commanders pati na ho sa commandant ng Philippine Marines. Yung unit po ng Philippine Marines dyan ay nag-clear din ng isang building. At para lang mailarawan ko yung komplikadong nangyayari dyan, may nakita po silang mga IED. At sa kanilang paniniwala, isa o dalawa lang ito. Pero nung kanilang pinasabog at pinaputok ito, itong IED na to ay nagkaroon ng mga sunod-sunod na putok na nagkaroon ng mga parang konektadong mga patibong na umabot ng mahigit 10. So ito ay tumakbo mula dun sa kanilang kiniklear na gusali hanggang dun sa kabilang gusali na nasa may kabilang panig ng daan. So ito lang po ay paglalarawan nung maselang operasyon na ginagawa dyan na kung saan maaring maging alanganin sa ating mga tropa at malagay sa kompromiso ang ating mga tauhan, kaya kinakailangan dahan-dahan. Doon ho sa maliban ho sa tropa na dati may mga mungkahan na gumamit po ng mga robot para ho pa mauna dito sa mga IED na ito. Meron na ho bang mga nagpahiram o meron na ho ba kayo na-acquire na gano'n? Wala pa po. Kaya nga po sa ating isinasagawang modernisasyon at capability build-up at malaking tulong ng ating mga tiga-kongreso dito, ang ating senators at congressman at pati mga miyembro po na naglalaan ng budget sa atin, yan po yung mga bagay na kinakailangan nating isama na siguro dahil ito po yung mga unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng malawakang laban sa mga ganitong grupo sa ganitong klaseng lugar. May ideya na ho bang militar kung anong klaseng network ng mga tunnels yung mga pinag-uusapan dati pa sa Marawi na ginagamit po nitong mga Maute Group? Sa kasalukuyan, hindi pa po natin nakikita yung tinatawag na extensive network. Ang nakikita po natin at nabatid natin ay may mga basements po ang mga gusaling ito na maaaring pagkublihan pagka binobomba po yung gusali. Maaari rin pagtaguan ng mga tao kung nagiging mabigat ang labanan at maaari rin paglagyan ng armas o imbakan ng armas at pagkain. Yung coordination po sa Malaysia at Indonesia, kumusta po sa ngayon? Noong Lunes po nagkaroon po ng tinatawag na launching, official launching ng ating trilateral yung joint patrol na isasagawa natin sa lugar ng pagitan ng Pilipinas, ng Indonesia at dyan sa lugar ng Sabah. Ito po ay bilang pagpapatibay ng ating ginagawang patrolya dyan para na sa ganoon wala pong nangyayaring pangdukot ng mga tripulante na dumadaan dyan. So this was aimed to arrest that incident and other incidents of piracy. So itong nagiging ugnayan natin sa bansa ng Indonesia at saka sa Malaysia ay hopefully makatulong din sa pagkakaroon ng mga tumatawid ng mga individual na maaaring pumunta sa atin o pumunta sa ibang lugar na naghahasik ng ginagawa ng mga teroristang ito. Apo, balikan ko lang po yung sa Pigkawayan. Sa ngayon ho ay na-expect nyo na magkakaroon pa ulit ng enkwentro considering na alam nyo rin yung position po ng mga BIFF po sa eskwela? Nandun po tayo ngayon nakapaligid sa kanila at sila rin po ay nag-aantabay. So hopefully maging maayos sana at magkaroon sana ng negosasyon at alang-alang sa kapakanan ng mga hinahawakan nilang mga bihag. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon na update. Sir, maraming salamat po. Si Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita po ng Armed Forces.